Gusto nyo bang matutong gumawa ng sabon o beauty soap bar? Pilipinas, magandang araw sa inyong lahat ug sa Bisaya, maayong buntag ninyong tanan diha. Welcome kayo dito sa aking channel, Ginamang Arte, lahat ng style pwede. Ginamang Arte. Pilipinas, sa mga Bisaya diha, ngayong araw na to, matutunan nyo ang tama, tandaan nyo tamang timpla sa paggawa ng sabon. Tatlo lang ang kailangan sa paggawa ng sabon. Una, mantika. Pangalawa, tubig. At pangatlo, ang pinaka-importante ay ang caustic soda flex. Tatlong ingredients lang. Oops, bago kayo gumawa, kailangan nyong malaman ang bawat sukat ng ingredients. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang dalawang numero na kailangan nyong tandaan o i-memorize para magawa nyo ang tamang timpla sa paggawa ng magandang sabon. Sa makapanood ng video ko na ito, sa araw na ito, ang swerte nyo. Grabe, ang swerte nyo. Kaya panoorin nyo ng buo ang video ko na ito para matutunan nyo ang paggawa ng magandang sabon. Matutunan nyo ang paggawa ng sarili nyong sabon. Kung may ballpen at papel kayo, kumuha na kayo at isulat nyo tong dalawang numero na ito. Dahil ito yung importante sa pagtimpla ng sabon. Okay, yung dalawang numero na to. Ang gagamitin natin na oil sa paggawa ng sabon ay coconut oil. So, mayroon siyang value. Okay? Ang coconut oil is equivalent to 0.183. Gets nyo? Okay, ang coconut oil may value siya na numero equivalent to 0.183. Tapos, yung pangalawang numero ay para sa lye solution. Ang equivalent nun, yung sa lye ay 2.5. Yan yung value ng lye. May 2.5. So, dalawang numero na yung nabanggit ko. Para sa coconut oil, 0.183. Para sa lye solution naman, is equivalent to 2.5. Yan ang dalawang numero na tandaan nyo. Isulat nyo sa papel para hindi nyo makalimutan. Akala nyo madali lang, Huwag kayong mag-alala, sa umpisa lang to. Kasi nga, kailangan nyo malaman ang tamang proseso. Okay? Step by step process. Kailangan malaman nyo yung tamang sukat, tamang ratio. Okay? Pagka nasubukan nyo na yung actual, naku, sinasabi ko sa inyo, magiging hayahay ang buhay nyo. Sasagutin ko na ang tanong na hindi nyo pa natatanong. Ano ba ang lye solution? Ang lye solution ay kombinasyon ng tubig at ang caustic soda flakes. Pag pinagsama mo yung dalawa, pag mix mo sa dalawa, ang result nun, magiging isa na lang siya. Ang tawag sa kanya ay lye solution. Tandaan nyo, ang gagamitin natin na tubig sa paggawa ng sabon ay mineral water. Yan. Bakit mineral water? Para malinis ang ating sabon. Hindi kasi pwede yung sa nawasa kasi nga meron na siyang chemical na halo, pesticide, o di kila chlorine. Pagkakaalam ko hindi ako chemist pero hindi talaga pwede yung sa sa nawasa na tubig gamitin natin. Okay? Oops, magtataka kayo, bakit ganito ang pormahan ko? Diba? So, hindi, syempre, para masabi nyo sa sarili nyo na, oops, kahit ganito pala ako, pwede akong gumawa ng sarili kong produkto
pwede akong gumawa ng sarili kong sabon. Nakita nyo naman, nandito ako sa likod ng bahay namin. Di ba? So, kasi nga, ang paggawa ng sabon, hindi mo naman kailangan ng magarbong pagawaan, di ba? Malaking kumpanya. Hindi. Kahit simpleng tao ka, pwede kang gumawa ng sarili mong sabon. Kaya nga, dito ako ngayon para ituro sa inyo ang tamang timpla sa paggawa ng sabon. Ngayon, para ganado kayo gumawa ng sarili nyong sabon, ipapakita ko sa inyo yung aking ginawa na sabon. Okay, sample ko lang to Tadang! Yan. Okay, ito yung aking sample. Ito yung resulta sa tatlong ingredients na sinabi ko sa inyo kanina. Coconut oil, mineral water, at saka caustic soda flakes. At yung dalawang numero na sinabi ko sa inyo natandaan, ito yung resulta niya. Of course, syempre, nakita nyo naman, meron siyang design. Syempre, arte nga Di namang arte. Kaya syempre, may art yung sa akin. Ganoon lang kasimple yun. Di ba? Tatlong ingredients, meron ka ng ganitong sabon. Okay? Meron pa. Yan. Ito. Okay. Para masabi nyo na, meron. Di ba? Ito yung resulta. Yan. Ito, meron siyang dots. Kita nyo naman. Yan. Kasi nga, meron na tong additives. Okay. So, meron pang isa. Last one. Yan. Okay. So, dalawang layer to. Medyo advanced technique. Yan. Di ba? Kita nyo. May advanced tayo. Hybrid ang dating. Okay. Ito naman, siyempre, organic. Mambango. So, yan. Di ba? Parang ganado kayo. Ito, sample. Okay. Alright guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Kung may tanong kayo, pwede kayong magtanong dyan sa comment section at sasagutin natin yan ng libre. Alright, oras na para ihanda ang inyong mga gamit. Hindi nyo kailangan ng mamahali na gamit. Kung anong meron, gamit kayo dyan sa inyong bahay, yan ang gamitin nyo sa paggawa ng sabon. Una, meron tayong maliit na timba. Dito tayo mag-mix mamaya. Okay? Pangalawa, meron tayong gloves, protection yan sa kamay. Tapos weighing scale. Ayan, dito tayo magsukat mamaya. Tapos may isa pa tayong extra na container. Lagayan ng tubig, face mask, goggles, protection sa mata. Okay, para syempre mamaya tumalsik sa mata, mabulag pa tayo. Okay, tsaka ito yung ating panghalo. Okay, sa mga raw materials mamaya. Okay, improvise lang to. Lagyan ko ng extension para hindi tayo masaktan sa caustic soda. Ayan. Okay. Guys, kung meron kayong spatula, yan ang gamitin nyo sa pagmix. Diba? Pwede nyo namang lagyan ng extension to para mahaba. Okay, gaya ng ginawa ko. Ito yung improvise ko. Ayan. Ito yung ginawa ko. Nilagyan ko ng extension. Okay. Kasi nga, pagka medyo marami na yung gagawin mo, hindi ka, pag nagmi-mix, medyo malayo ka dun sa, ginagawa mong paghahalo. Kasi minsan tumatalsik yan Di mo maiwasan na pag naghahalo ka, tatalsik sa balat mo, makati. Tandaan nyo, dapat safety first. So, kung wala pa kayong mixer, electric mixer, mag-improvise muna kayo ng panghalo nyo. Pero dapat stainless, wag kahoy o di kaya ganito, heat resistant kasi ito So pwede siya rubberized. Right guys, siya nga pala, wag nyong kalimutan itong molde dahil dito natin ilalagay yung ating ginawang sabon. Okay, so lumipat lang tayo ng pwesto guys. Okay. Ngayon guys, ang gagamitin natin na coconut oil ay 300 grams. Okay. Meron ka ng 300 grams na coconut oil. Ngayon, ang kulang niyan ay ang caustic soda
at saka yung sa tubig. So, paano natin makuha ang sukat ng caustic soda sa mineral water? Ito ang gagawin natin. Gagamitin natin yung dalawang numero na binanggit ko sa inyo. Meron ka ng 300 grams na coconut oil. Ngayon, yung 300 grams na yan, gagamitin natin yan para makuha natin ang tamang sukat ng caustic soda flakes. Okay? Ganito lang gagawin natin. 300 grams, i-times natin sa 0.183. Okay? Yang 0.183, yan yung unang numero na ibinigay ko sa inyo. Okay? So, ganito lang. Gawa kayo ng calculator. Sa 300 grams times 0.183 is equal to 54.9. Okay? So, ngayon, i-round off mo na lang yan. Magiging 55 yan. Yan yung tamang sukat ng caustic soda flakes. 55 grams. Di ba? Yeah. Ngayon, meron ka ng 300 grams na coconut oil at 55 grams para sa caustic soda flakes. Ngayon, ang kulang mo na lang ay para sa tubig. Yan ang sunod natin na gagawin. Para makuha natin ang tamang sukat ng tubig sa paggawa ng sabon, hihiramin natin ang numero sa caustic soda flakes, which is 55 grams. Sa 55 grams, i-times natin sa value na 2.5. Ang magiging resulta yan ang tamang sukat na gagamitin natin para sa tubig. Ganito lang yan, my friend. Kuha ka ng calculator uli. Ganito ang gagawin mo. Sa 55 grams, i-times mo yan sa value na 2.5. Tama? So, ang magiging resulta niyan ay 137.5. So, ang gagawin mo na naman ngayon, i-round off mo yan para maging 138. At yan ang gagamitin natin na sukat para sa tubig. 138 grams. Napakadali lang, di ba? Huwag mo nang gawing komplikado ang buhay mo, kaibigan. Dahil nga, meron ka ng 300 grams para sa coconut oil. Meron ka ng 55 grams para sa caustic soda flakes. At meron ka ng 138 grams para sa tubig. Napakadali lang, di ba? So, ano pang gagawin natin ngayon? Simulan na natin ang paggawa ng sabon, kaibigan. Bago ka kumilos, kaibigan, ihanda mo muna ang lye solution. Paano gawin? Ito ang gawin mo. Ihanda mo muna ang tubig at ang caustic soda flakes. Tapos, susukatin natin ang bawat isa. Ay, naku, muntik ko na makalimutan. Ang tawag nga pala sa paggawa ng ganitong sabon ay yung tinatawag nilang cold process soap making. Naku, muntik ko na makalimutan. Okay? Cold process soap making. Okay guys, so ang una nating sukatin ay ang caustic soda flakes. So panoorin nyo to. Yan. Okay, so ihanda natin ang caustic soda flakes. Siyempre, kailangan natin ng weighing scale. So makikita nyo dito, meron tayong weighing scale at saka lagayan ng caustic soda flakes. Okay, so tingnan nyo lang yan. Okay, unti-unti natin ibuhos yung caustic soda flakes. Siyempre, gagamit ka ng gloves, okay? Dahil yung caustic soda flakes, makati kasi yan, okay? Sa balat. So, kailangan mong gumamit ng gloves, okay? Ayan. So, forward na natin.
Okay, sukat natin ng caustic soda flakes ay 55 grams. Okay, so para sa tubig naman, meron tayong 138 grams na sukat. Okay, yan, makikita nyo sa video. Ayan, 138 grams para sa tubig. Ayos ba? Bago ka gumawa ng life solution, dapat nakahanda rin ang sarili mo. Okay? Panoorin nyo to. Dapat nakasuot ka ng face mask at eye protection para hindi mo malanghap ang moisture ng caustic soda kapag hinalo mo na ito sa tubig. Okay? Nagmo-moist kasi ito. So, pagtaas ng moisture ng caustic soda, ngayon, pag hindi ka naka-face mask, pag nalanghap mo yun, magkakaproblema ang iyong baga. So, kailangan ng face mask, tapos eye protection. Okay, so mahalaga to. Okay, take note nyo. Okay, tubig, bago, caustic soda. Okay, so ganitong gawin nyo sa paggawa ng lye solution, ihanda nyo ang tubig. Tapos, ang caustic soda ang ibuhos nyo sa tubig. Hindi ang tubig ibuhos sa caustic soda. Tandaan, ang caustic soda ang ibuhos nyo ng dahan-dahan sa tubig. Ay dahan-dahang ibuhos ang caustic soda sa tubig. So, panoorin nyo tong video na to. So, dito, ito yung ating tubig na 138 grams. Tapos, ito naman yung ating caustic soda na 55 grams. Okay, ganitong gawin natin. Dahan-dahan nating ibuhos ang caustic soda sa tubig. Okay, dahan-dahan lang. So, ginagawa natin ang paggawa ng lye solution sa labas ng bahay. Okay, huwag sa loob. Okay, tandaan nyo sa labas ng bahay, gagawin natin ang lye solution sa open space para yung moisture nga ng caustic soda kasi hindi maganda pag malanghap mo yan. So, dapat nasa labas mo gagawin ang paghalo ng tubig at ng caustic soda. Okay? Yan. So, ganito lang gawin natin. Paghaluin natin ang tubig at ang caustic soda flakes, dahan-dahan lang ang pag-ikot, gumamit ng gloves. Okay? Yan. Okay? Hanggang sa matunaw ang caustic soda flakes. Kasi ang mangyayari niyan, magiging clear yan eh. Okay? Magiging clear yan. Okay? So, kaya ginawa natin itong lye solution, inuna natin to kasi nga, palalamigin pa natin ito eh. Okay? So, pag pinaghalo mo kasi ang tubig at ang caustic soda flakes, so, nagkakaroon ng reaction. Okay? So, iinit yan. Oo. Iinit yan eh. Okay? So, kailangan pa kasi natin itong palamigin ng halimbawa, 1 oras, yan, 2 oras, or overnight. Yan. Kinabukasan mo na gagamitin sa paggawa ng sabon. Okay? Mas maganda kasi yung malamig siya para maganda yung resulta ng paggawa ng sabon. Okay? Yan. Kaya nga tinatawag itong cold process soap making. Okay? Kasi nga, iinit kasi yung tubig at caustic soda flakes. So, hindi mo siya pwedeng gamitin agad doon sa mantika. Okay. Hindi maganda ang resulta. Yan ang ko lang Hindi naman tayo expert pero sa madaling pag-explain para maintindihan nyo agad. Okay. So, kailangan palamigin muna ang lye solution bago gamitin natin sa mantika. Ayan. Simpleng-simple lang naman to. Hindi naman ganun kahirap. Kailangan lang ng protection. Tapos ang paggamit ng ang paghalo pala, ginagamit sa paghalo niyan, dapat stainless. Okay? Nakita nyo naman yung ginamit ko. Stainless yan. Oh. Or pwede yung heat resistance, wag kahoy gamitin. Okay? Sa paggawa ng lye solution. So, yan. Okay? So, palamigin muna natin to bago natin
gamitin sa paggawa ng sabon. Alright? Okay guys, so nakita nyo na, okay? Natutunan nyo na kung paano gawin ang light solution. Okay, so napakadali lang gawin ang light solution pero napakahaba ang aking explanation. Okay, so ganito kasi yan. Doon sa mga hindi pa marunong gumawa ng sabon at gustong matuto gumawa ng sabon, ito na ang pagkakataon nyo para matuto kayong gumawa ng sarili nyong sabon sa simpleng paraan. Dito nyo lang yan matutunan sa aking channel, okay? Kaya huwag nyong kalimutang mag-subscribe, like, at comment kung may katanungan kayo. Alright? So, dito kasi ituturo ko sa inyo ang tamang timpla sa paggawa ng sabon. Alright? So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang video kung paano ko ginawa ang small batch sa paggawa ng sabon. Sa video na ito, ang ginamit ko na coconut oil ay 300 grams. Okay, so ihanda nyo na ang 300 grams na coconut oil. Yan, okay, nakalagay sa timba. Then, next naman ay ihanda nyo ang lye solution. Yan yung ating lye solution. Okay? Yung lye solution na pinakita ko sa inyo, yan yung kombinasyon ng 55 grams na caustic soda flakes at mineral water na 138 grams. Okay guys, gayahin nyo lang to, okay? Ihanda ang coconut oil. Yan. Tapos, ibuhos ang lye solution sa coconut oil. Okay? Ibuhos ang lye solution sa coconut oil. Yan. Madali lang yan. Sa ngayon guys, wala muna tayong ihalo na ibang ingredients. Okay? Gaya ng essential oils, pabango, o di kaya mga additives. Okay? Purely coconut oil at lye solution lang ang ating gagamitin ngayon. Okay? Ito yung tinatawag nating test batch. Alright? Ngayon guys, maghalo na tayo. Okay? Hindi naman komplikado ang paghalo nito. Okay? Tingnan nyo ang video ha. Ayan. Observe lang kayo. Sa ngayon, okay? Madali lang ang paghalo niyan. Okay? Ayan. Gayahin nyo lang yan. Ayan. Ganyan lang ang paghalo. Dahan-dahan. Okay? Ayan. Dahil manumano lang ang ginagawa natin sa paghalo, nako, aabutin tayo ng 1 oras dyan sa paghalo, okay? Ayan. Pero, ang kagandahan nun, nagkakaroon ka ng tiyaga at disiplina sa sarili. O, di ba? Yun ang kagandahan sa paggawa ng sabon, okay? Pero mamaya, okay, ipapakita ko sa inyo, hindi ko na ipakita yung 1 oras na paghalo ko kasi medyo matagal talaga ang paghalo ng sabon, lalo na pag mano-mano, okay? So mamaya medyo ipapakita ko sa inyo yung nag-trace, okay? Nag-trace na yung ginawa nating sabon. No? Ibig sabihin nun, medyo lumapot na siya, okay? Yan, ipapakita ko sa inyo, okay? Panoorin nyo. Dito na part, makikita nyo na nag-iiba na ang kulay niya. Okay? Dinagaya kanina na clear pa siya. Ngayon, medyo nagkakaroon na siya ng tracing. Ayan, medyo lumapot na siya ng konti. Di ba? Medyo cream na yung kulay niya. Ayan, makikita nyo sa video na yan. Okay? Di ba? Ayan. Okay, so ganyan lang ang paggawa ng sabon. Napakadali, di ba? Di na kailangan ng kung ano-ano pang kaartihan sa buhay. Okay? Ganyan lang talaga ang paggawa ng sabon. Halo-halo mo lang. Okay? Simpleng-simple lang ang paghalo. Okay? Ganun lang. Mantika, caustic soda, tubig, tapos ihalo mo. Okay? Ganun lang. Antayin mo lang ng 1 oras. Halo ka ng 1 oras. Ayos na yan. Okay? Tiyaga lang. Magkakaroon ka ng magandang resultang sabon. Okay? So, itong last part na ito na ipapakita ko ay yung paglagay na natin sa molde. After 1 hour, kapag nahalo nyo na ng mabuti ang ginagawa nyong sabon, ang final part na gagawin nyo ay ilagay nyo na sa molde. Ayan, ganyan lang ang paglagay sa molde.
dali. Okay? After nyo mailagay sa moldy ang mixture ng sabon na ginawa nyo, ang susunod nyo na gagawin, itabi nyo muna siya. Pagkatapos na papahingahin nyo ng 24 hours. Okay? After 24 hours, pwede nyo na siyang i-cut ang sabon na ginawa nyo. Okay? Ganun lang po, kasimple. Okay? Pagkatapos yung gawin, yung mixture ng sabon na ginagawa nyo, papahingahin nyo ng 24 hours. So, after 24 hours, pwede nyo na siyang i-cut. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking tutorial. Okay? Abangan nyo na lang yung aking next video. Okay? Ituturo ko sa inyo yung ibang mga technique kung paano gumawa ng magandang sabon. Okay?